Sampaloc. Sampaloc ba ito or Tanay? Anyway, dun din naman yan. So we have approximate 60 kilometers to travel within this cold weather. Parang nasa almost 1 year na rin siguro ako hindi nakapagbiyahe papuntang Tanay. Oo, pero recently iniiwasan ko yung Marilaki dahil sa dami ng kamote. Nagkalat si Oscar sa Marilaki. Diba? Kahit naman defensive driver ka, hindi mo maiiwasan na pag may nakasalubong kang mali, positive plus negative equals to negative, wala, damay ka talaga. Kaya recently mas gusto ko na lang pag nag-breakfast ride Tagaytay, Pampanga. Mas nakaka-aksidente kasi kumpara sa expressway. Diyan po Marada, damay-damay na lahat. Dapat may kasama tayo eh, si Motorista. So nag-cancel siya, may sakit daw yung OBR niya. Okay lang, next time na lang. Marami pa namang next time. Ay, skip ko muna kayo. A few moments later. Alright, ETA natin 9:14. Dito na tayo sa lugar kung saan alam nyo na ako saan papunta. Diba? Pag nandito ka na okay ng vibes mo, nalagpasan mo na ang traffic ng Kogyo, Masinag, Sumulong Highway, tsaka ano pa ba? Marikina. Nandito ka na, alam mo, malapit-lapit ka na sa iyong destinasyon. Enjoyin nyo na lang yung road trip. 9:14, nasa Lanay na tayo. Pero papagas mo na tayo maya-maya sa Shell Boso. Alright, kapit lang kayo team.
niya. Mga gasolina lang yan, inaakat ata yan sa taas eh. Tapos binibenta ng litro-litro. Nakabote. Alright, less than 1 minute na lang tayo. Napakaganda naman. Saan na yung entrance? So hindi ko napansin yung entrance ng Lanai. Pero ang ganda naman. Ayun na ata yun. Bossing Lanai? Ayun ay. Bakit lang sir, may ticket po tayo sir na parking po. Okay. Iwan ko lang kayo sa parking ticket. Pero pag nagbuli naman kayo sa resto sir, libre yung parking ticket. Okay. Bayad daw. Pag hindi ka kumain, okay lang. May bayad. Pag kumain ka, mas mabuti, wala ka nang babayaran. Mag-stop na lang sir sa cashier pagka-alis. Okay. Thank you po. Thank you. Ito na pala yun. Ano? BMW F900. Alright, settle down muna tayo. Okay, ito si Zoro. May katabing BMW F900. Ito ang parking slot. Ito ang view. Oh no, diba? Pakaganda. Sanay sa lamig, sabi ni Jen. Kitang kita ang Laguna de Bay. Kasi medyo naulan.
because of the location, the vibes, the place, dun siya nagpamahal. Tapsilog was around 480 pesos. Although hindi siya pinangalan ng Tapsilog, Tenderloin ang tawag niya, pero technically Tapsilog lang siya with 2 eggs. Tas isa namin in order is pastil, chicken and pork pastil, combined na siya with bone marrow, and 410 pesos. And then hot coffee is 180 pesos each. Okay naman, masarap yung coffee. I like the coffee. Pero if you're just into the food, not to the place, you'd find the food a little bit pricey. Pero if ma-appreciate mo yung food plus the place, okay na siya. Kasi nag-average din naman talaga ang Tapsilog at 200 pesos dito sa Marilac. Overall, I would rate it 8/10 for Lanay. Pero yung place, if you just look at the place, it's 10/10. Wala kang masasabi dun sa place. Overlooking ng Manila Divay. Sorry, Laguna Divay. Malamig. Siguro dahil sa weather ngayon. Tapos wala naman kaming binayarang parking dahil kumain naman, nagtainin naman. Bakit sila tayo ba? Okay, medyo malakas yung ano, ambon. Kanina habang kumakain kami, talagang literal na umulan. Nagpatila lang rin kami ng ulan. Pero ngayon, let's see. For the next content, i-upload ko tong setup ng ano natin, ng camera plus mic. Paano siya nakaligay, anong mounting ang gamit natin. Pati ito share ko rin tong mounting ng Insta360 X4. Share ko na rin tong dashcam natin. May Apple CarPlay na Android Auto. Para at least hindi na kayo mag-mount ng cellphone dito. Delikado pa naman mag-mount ng cellphone ngayon. Nakakasira ng camera. Dati sa CV150X ko, always ako nag-mount ng cellphone. Kahit medyo malapit lang yung biyahe, akala ko mas safe kasi siya dahil naka-fix ng maayos sa Motowolf cellphone holder. Ano siya, Tecno Camon 19 Pro. Although hindi siya kamahalan, pero ang best feature kasi ng phone is yung camera niya. Nasira yung stabilizer nung phone, tas every time nabubuksan mo yung camera niya, weird winding noise, tas hindi mo ma-function ng maayos yung camera. So yun yung pinaka nasira sa kanya. Siguro na sobrang din sa alog yun, kasi yung Motowolf bracket wala namang
FYI ha, kung yung mga bagong cellphone holder ngayon na may dampener katulad nung sa quad lock, tsaka yung sa bago nung SEC, parang V4 nila, yung Moto Wolf naglabas na rin ng ng may dampener, may kasamang mounting ng camera. Ayan. So I'm not sure kung sobrang functional ba yun. Not sure kung hindi makakasira ng camera ng phone pag gamit mo yung mount na yun. Pero just to be safe, on the safe side, ito na lang, at least may 100% rear and front dashcam monitoring ka pa. Yung kay Reed, ganito rin yung gamit ni Reed tsaka ni Jetlaw. Pero yung kay Reed kasi sa SVT 650 nya, hindi niya ma-mount sa ganyan, ng ganyang posisyon, kasi wala naman siyang SVT, walang mounting ng ganyan. So nilagay niya, ginawa niya dito, niya nilagay dito sa handlebar. Tapos yung camera niya sa likod na detachable, yun ang nilagay nila sa harap. Yun ang nilipat nila sa harap kasi gusto ni Reed is mas ma-record yung harap kasi para mas safe daw. Mas importante daw para sa kanya na nare-record yung harap kaysa sa likod. Eh tayo, sa Versys 650, meron na siyang mounting talaga dyan. At least napagana natin yung front and rear. Kasi naka-mount na mismo sa screen, so safe naman siya dyan dahil may windshield naman, hindi naman siya tatamaan ng mga lumiligaw na bato, lalo na at high speed sa expressway. Helmet ko. Ang technique lang is para mabawasan, balaklava ka para yung hininga, yung init ng hinga mo ay hindi direktang pupunta sa screen. Next is wag mo totally isara yung windshield. Pag iwan ka ng konting siwang para may papasukin na hangin, kasi pag totally closed off yung screen mo, doon na siya magmo-moist, magpa-fog dahil puro mainit lang yung hangin na nasa loob ng helmet. Tapos malamig yung hangin sa labas, hindi sila nagtutugma ng temperature, doon na nangyayari yung pag-fog. Pwede nyo ring ibuksan yung mga vents ng helmet